Hindi pa man tumitilaok ang mga manok sa paligid, ay narating na ni Helena ang bahay ng kanyang mga magulang. Hindi ugaling Helena dudubayo sa bahay ng ina ng ganoon kaaga, kaya't kinutuban ang kanyang inang si Minda na baka may nangyaring hindi maganda sa bahay niya. May ilang kumari din kasing nakapagchismis kay Nanay Minda na kamakailan ay narinig nilang nag-away si Helena at ang asawang si Jerome dahil sa isang babae. At mangilan-ngilan nga rin sa mga kapitbahay ang nakakitang may kasama umanong babae si Jerome na namamasyal sa mall. Magmamano pa lamang si Helena sa ina, ngunit hindi na napigilan ng ina ang pagsabog sa galit. Tila isa itong bulkan na umaalboroto habang pinagsasabihan siya. Helena, ano na naman tong narinig ko tungkol sa inyo na magaling mong asawa? Diyos mio naman anak, ilang beses na pa kitang binalaan tungkol sa lalaking yan. Pero ano, wala, nagbingi-bingihan ka. O ayan, saan ka inabot ang katigasan ng ulo mo ngayon, ha? Sakit sa ulo, di ba? Selmo ng Minda sa anak. Nanay naman kakarating ko lang eh. Yan agad ang sasalubong mo sa akin? Hindi mo malam po ba ako babatiin ng good morning? Patol ni Helena. Ay naku Helena, tigilan mo nga ako sa banat mong yan. Akala mo ba hindi ko alam na tinitiis mo lang ang pambabae ng asawa mong magaling, ha? Galit na tura ni Nanay Minda. Hindi naman ako pumunta rito para marinig ang mga paninisi niyo, Nay. Nakayuko si Elena. Hindi makatingin sa kanyang ina dahil sa hiya. Kasi naman anak, matalino kang babae. Pero bakit parang ang tanga-tanga mo pagdating sa pag-ibig? Para ka mauubusan ng lalaki ko ipagtanggol yung lintik na lalaki niya noon. Ngayon, anong inabot mo sa lalaki niyan, ha? Na hindi man lang niya makitang lahat ng ginawa mo para sa kanya noon. Ang liit ang tingin niya sa'yo. Wala siyang respeto sa'yo. Pati na rin sa amin. Nay, ano ba? Tama na. Ang dami ng hindi magagandang bagay na pumapasok sa isipan ko. Dadagdagan niyo pa po ba, ha? Tinignan lamang ni Nanay Minda si Helena at umiling. Tila binabasa niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang panganay. Sandaling natahimik si Nanay Minda. Isang katahimikang mas matalim pa kaysa sa mga salita. Hindi madali para sa isang ina na makitang naghihirap ang anak sa piniling asawa. Kaya ang tanging nagagawa na lamang niya ay ang pagalitan ito. Sige. Bakit ka nga ba naparito ng ganito kaaga? Kung hindi totoo ang chismis sa mga kumari kong kapitbahay mo, ha? Hindi na nakapagsalita pa si Helena. Bumuhos na lamang ang kanyang luha. Hindi na niya kayang itago pa ang bigat na dinadala. Ang pag-iyak na iyon ay tila direktang nangusap sa puso ni Nanay Minda. Napuno ito ng awa at higit sa lahat, matinding inis para sa lalaking nagpasakit sa kanyang anak. Niyakap lamang ni Nanay Minda si Helena at hinayaan itong humagulhol. Ang mga higping hindi na niya mapigil ay patunay na may malayong nasugat sa pagsasama nilang mag-asawa. Anak, sabihin mo nga sa akin lahat. Yung totoo tungkol sa asawa mo. Please, this time, magsabi ka naman ng totoo at tumigil ka na sa kakatago ng kasalanan ng asawa mo. Dahil hindi ka rin namin matutulungan kung maglilihim ka sa amin. Nay, may babae na naman po si Jerome. Hindi ko na po alam kung ano pang pagkakamali ko. Pinilit ko namang intindihin ang mga pagkukulang niya eh. Lahat na sinabi niya na ayaw niya sa akin, pilit ko namang binago. Nay, kahit parang inaapakan niya na yung pagkatao ko, pero ito, nagbulag-bulagan pa ako. Kasi nga, ayaw kong masira ang pagsasama namin. Sa isip ko, kaya ko naman tiisin ang lahat eh. Pero Nay, ngayon, sobrang sakit na. Ang pinakamasakit pa, na sinabihan niya ako noong nakarang away namin na mas mabuti pa na maghiwalay na lamang kami. Kasi wala na nga patutunguhan ang relasyon namin. Mas matinding emosyon ang bumuhos kay Helena. Makailang ulit na siyang nagpunas ng luha. Natural! Yun ang sasabihin niya sa'yo. Kasi siraulo siya. Sinong matinong lalaki ba naman ang makikipaghiwalay sa mabait at maasikasong asawa? Alam mo Helena, huwag kang magpapaniwala sa mga sinasabi niya tungkol sa'yo. Dahil ang lalaki walang kirida, hindi mag-iisip ng ganyan.
Akala niya kasi nakahanap na siya ng babaeng masigit pa sa'yo. Kaya kung pasakitan ka niya, parang wala kang nagawang maganda sa kanya. Ano na nga ba ang tawag sa mga lalaking tulad niya? Ha? Narcissistic ba yon? Yun bang hindi nakikita ang kanilang mali? At palagi na lang isisisi sa'yo ang kanyang mali? Ganon ang lecheng asawa mo. Ang pagkapuot ni Nanay Minda ay abot hanggang langit. Siguro nga kung makikita nito ngayon si Jerome ay maaring hindi na ito sisikatan ng araw. Habang patuloy na umiiyak at naglalabas ng sentimento si Helena, tahimik lamang si Nanay Minda sa gilid. Unti-unti na ring tumulo ang luha nito habang nakikinig sa pighati ng kanyang anak. Kusa na lang nakinig ito sa kanya. Hindi nila daranasin itong gulong kinasasangkutan ngayon. Dahil kahit ang bunsong anak ni Nanay Minda na si Harold ay meron ding problema. Problema na hindi rin masabi ni Nanay Minda sa kanyang panganay dahil sa pinagdadaanan nito. Nang mailabas na ni Helena ang lahat ng puot na nararamdaman at tila naubos na rin ang luha niya, tsaka niya lang napansin ang walang humpay na pag-agos ng luha mula sa mga mata ng kanyang ina. Nay, sorry po. Nadala po ako ng problema dito sa inyo. Umiling si Nanay Minda habang makailang ulit na pinupunasan ang luha sa pisngi nito. Halatang may kinikimkim itong hindi kaagad masabi. Anak, huwag kang ganyan. Ikaw pa ba ang hihingi na sorry? Ikaw itong sugatan. Itong bahay naman natin uwian mo to sa tuwing may mabigat dyan sa puso mo. Napigilan siya. Saglit na tumingin sa labas ng bintana. Tila may nilulunok na mabigat. Pero, Nay? Hindi ka agad sumagot si Nanay Minda. Lumunok ito na ilang beses, tsaka marahang huminga ng malalim. Wari ba ay kinakalmang sarili. Nay, sige na po. Magsabi na kayo. Paano ko kayo maiintindihan yan kung patuloy mo kong paglilihiman? Nak, si Harold, nahuli siya. Kagabi lang. Ano pong nahuli? Paanong nahuli? Bakit? Ipaliwanag niyo nga sa akin. Ano pong nangyari? Bypass operation daw. May nagsumbong na may dala raw siyang pinatuyong damo. Tsaka ilang sachet ng shabu. Hindi ko alam kung totoo ba o itinanim lang sa kanya. Pero anak, ang bigat. Sa pasyento ko na siya nakita kahapon. Sinabihan ako ng pulis na sa korte na raw ang laban. Kapag ganyan drug-related na kaso, automatic walang piyansa. Kahit pa first-time offender ka. Kapag may ebidensyang physical possession, ikukulong ka habang dinidinig ang kaso. Diyos ko, Helena, aabutin daw na 1 milyon ang palagi ang hearing at mga danyo sa kailangang bayaran. Nangihinang tula ni Nanay Minda. Hindi kaagad nakaimik si Helena. Napayuko siya mula sa sariling wasak na puso. Ngayon ay madadagdagan pa ng panibagong dagok. Ang kapatid na si Harold na posibleng hindi na muling makakauwi sa kanilang bahay. Ayoko na sana sabihin pa sa'yo, anak. Alam kong pagod ka na, pero hindi ko na rin kaya dalhin lahat. Minsan naiisip ko kung nasaan na ba ang Diyos sa lahat ng ito. Dito na rin tuluyang bumigay ang tinig ni Nanay Minda. Tila isang padera na wala ng pundasyon habang unti-unting gumuguho. Napaupo ito sa gilid ng lumang sofa habang maririnig ang pilit na pinipigil na paghikbi. Si Helena, bagamat wala ng lakas pa, ay lumapit sa kanyang ina at niyakap ito. Nay, huwag kang mag-alala ha. Malalampasan natin to. Huwag mo na munang isipin ang gagastusin natin para kay Harold. Hayaan na muna natin siya doon sa loob ng kulungan. Kailangan niya rin kasi matuto. Hindi naman pwedeng sasaluhin natin palagi yung bagay na siya dapat ang pumapasan. Tiwala lang tayo sa taas, Nay. May hangganan din po ang lahat ng ito. Wala namang bagyo na nananatili ang pagbibigay ng paghati. Matatapos din itong lahat. Magiging payapa rin ang paghampas ng hangin sa atin. Habang magkayakap sila mag-ina, unti-unti nang lumalabas ang bukang liwayway. Sa labas, ang araw ay unti-unting sumisikat. Ngunit sa loob ng bahay ni Minda, tila ang dilim ay ayaw pa ring umalis.
gusto mang manatili ni Helena sa kanilang bahay, kinakailangan niya na ring harapin ang sariling problema. Hindi madali. Pinanghihinaan pa rin siya ng loob, pero hindi ito ang panahon para takasan niya ang nagbabadyang gulo sa pagitan nilang mag-asawa. Nakakatakot man at walang katiyakan ang magiging kalabasan, pero tanging tapang na lamang ang kanyang pangahawakan at ang tunay na kapalaran nilang mag-asawa. Habang naglalakad pa uwi, sari-saring spekulasyon na ang pumapasok sa isipan ni Helena. May mga dialogo pa nga siyang naiisip na maaari niyang gamitin para makumbinsi si Jerome na lubaban para sa kanilang pagsasama. Para sa kanya, naniniwala siyang magiging epektibo ang lahat ng iyon. Bukas ang pinto ni na Helena pagdating niya at sa kanilang hapagkainan ay nakangising nakaupo roon si Jerome. Hindi maunawaan ni Helena ang kanyang nararamdaman, ngunit ang ngiting yon ng asawa ay tila may pinapahiwatig na isang palilin lang. Agad na ibinaba ni Helena ang kanyang mga mata sa kamay ni Jerome na nakapatong sa isang brown folder. Kinukutuban na si Helena sa maaaring laman nun. Nanginginig na rin ang kanyang mga kamay. Helena, buti naman at maaga ka pang nakauwi asawa ko. Tahimik lamang si Helena. Pinatatag ang sarili sa maaaring marinig na magiging dahilan ng pagbabago sa pagsasama nila mag-asawa. Bagamat hindi sigurado, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na magiging maayos din ang lahat sa kanila ni Jerome. Mukhang seryoso ka, Jerome, ha? May nangyari ba? Sabihin mo sa akin para Maghiwalay na tayo, Helena. putol ni Jerome sa mga sasabihin pa ng asawa. Maghiwalay? Anong ibig mo sabihin? Hindi mo ba naiintindihan? O nagtatanga-tangaan ka lang? Uulitin ko, nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Wala nang patutunguhan na pagsasamang to. Parehas naman na tayo nagkakasawan sa isa't isa eh. Ano pang silbi ng pagsasama natin? Tila binuhusan ng napakalamig na tubig si Helena. Ganoon na lamang din ang pagkabok ng dibdib niya. Huwag ka namang magbiro ng ganyan, Jerome. Uulitin ko, nakikipaghiwalay na ako at hindi na magbabagong isipan ko. Nariyan ang mga papel. Pirmahan mo. Ano pa bang inaasahan mo, Helena? Nangangarap ka pa rin bang babalik sa dati pagsasama natin? Ito ang katotohanan. Hindi na tayo mabubuo pa dahil pareho na tayo may lamat. Tiniknan natin ang isa't isa. Mapaklang saad ni Jerome. Ano ka ba naman, Jerome? Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Come on, Helena. Pwede bang huwag kang umasta na hindi mo pa rin naiintindihan ng lahat? Alam mong hindi na kita mahal. Nananawad na ako makita yung pagmumukha mo dito sa isang bahay. Para naman tayong border na nagkakakitaan dito kapag kailangan. Kaya sige na. Para din naman to sa atin. Bigyan natin ng katahimikan ng isa't isa. Nagmamakaawang niyakap ni Helena ang asawa, tanda ng kanyang pagtutol sa desisyon nito. Nasa puntong iniisip niyang lumuhod para lamang hindi nito hiwalayan. Kinakailangan niya rin bang pagbanta ng asawa? Lahat gagawin niya, wag lamang siya nitong iwan. Jerome naman, mahal ko. Kaya pa naman nating ayusin to. Please naman magpa-counseling tayo. Try natin mag-date ulit. Or ano ba? Kailangan ko bang matutunan ang lahat ng klaseng posisyon? Gagawin ko para maayos pa natin ang relasyon natin. Nagmamakaawang tulan ni Helena. Ano ka ba naman, Helena? Hindi na nga kita mahal. Hindi mo pa rin ba matanggap yan? O hindi mo maiintindihan? Uulitin ko, hindi na kita mahal. Hindi na napigilan ni Helena ang luha na tila gripong umaagos sa kanyang pisngi. Dama niya ang matinding takot sa napipintong paghihiwalay nila ng asawa. Umaasa siya na maayos pa nila itong mag-asawa kung susubukan pa niya na maaari pang bumigay ang asawa niya dahil sa pakiusap niya. Pero mukhang malabo na. Buo na ang desisyon nito at hindi na matitibag iyon. Para maging madali sa iyo ang pagdedesisyon, bibigyan kita ng pera. Sapat na siguro yun para makapagsimula ka at hindi na magabol pa. 1 million to start a new life. Lumayo ka lang at wag nang babalik pa. Hindi lang naman tungkol sa pera, Jerome. Ano ba?
Kasal tayo! May sinumpaan tayo! Giit niya sa asawa. Kaya nga. At yun ang pinaka-problema natin. Dahil kasal tayo. Yun din ang desisyon na labis kong pinagsisihan. Ang iharap ka sa altar nang walang kasiguraduhan. Kaya tanggapin mo na ito. Pirmahan mo na ang papel, Helena. Isaksak mo sa bago mo yung pera na yan. Come on, Helena. Huwag kang hiprokito. Alam kong kailangan ng pamilya niyo ng pera na ginawa ng kapatid mong adik. Saan ka pupunta? Mag-uusap pa tayo. May patutunguhan pa bang pag-uusap na to? Kailangan mo ng pera? Tanggapin mo na. Dinalingan na masamang tingin ni Helena ang kanyang asawa na papaalis na. Totoo nga namang wala silang pera pang gastos sa kaso ng kanyang kapatid na si Harold. Gusto niyang panindigan ng kanyang sinabi na hindi tungkol lamang sa pera ang kanilang pagiging mag-asawa. Na walang katumbas na pera ang kanilang relasyon, ngunit malakas din ang hatak ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Ito lamang ang tanging paraan para mapalaya ang kapatid niya. Hindi kaagad pumirma si Helena. Hinayaan niya munang lumambig ang sitwasyon sa pagitan nila mag-asawa. Patuloy na nanatili si Helena at Jerome sa isang bahay. Ngunit wala na silang pansinan at pakialamanan. Hanggang sa may isang nakakabulabog na tawag na natanggap ni Helena na naging dahilan upang mabuo ang isang desisyon sa kanya. Anak? Anak? Helena? Anak? Kinausap ako ng abogado ni Jerome. Pwede daw tayo mag-pre-bargaining. Kaso anak, kinakailangan magbayad tayo ng ban para makalaya ang kapatid mo. Ganon po ba, Nay? Mga magkano rin naman po. 1 milyon din anak eh. Aabuti ng ganyan kasi may kung ano-ano pang pabayaran. Pahina ng pahina ang boses si Nanay Minda. Naku, ang laki naman po, Nay. Pero sige lang po, gagawan ko po ng paraan. Matapos ibaba ni Helena ang kanyang telepono, ay bumalik na siya sa kanyang tinatrabaho sa kusina. Habang naglalakad na tila lumulutang ang isipan, naninig niya ang boses ng kanyang asawa. Para bang kinikiliti yun at pilit na hinihinaan. Nang silipin niya si bintana, ay kitang-kita ang di matiklop ng ngiti nito. Nandidilim at wala sa sariling sinugod niyang asawa.